Robert Tiago, Ito Ichik 26 Infantry Philippine Army. Sa loob ng 12 taon, yung mga karanasan ko medyo marami-rami na rin. Kagaya halimbawa yung corporal ko nakuha ko bilang victorious dahil sa nung encuentro namin dito sa Mako, yung sa Darot Kumbatila Valley, na kung saan kami po ay naka-recover ng 5 baril at saka 4 na body count, ni wala man lang nagalusan sa tropa namin. At siya nga pala, during my private time ay nagiging ranger na ako kasi maaga man akong napasabak sa schooling. Kaya pag-report ko ng 4th Battalion noon, year 2001, ay ranger na ako. At after a few months, nalipat ako ng 6 company at doon ako tumagal sa unit na yun, sa company, 6 company. Sa 2001 June 01 yung effectivity na lipat ko sa 6 company. At yung time na yun, doon na nasa hulugan kami nung time na yun. At ayun, pabalik-balik hanggang balik naman dito sa Kumal, balik na naman ng Hulo, balik na naman ng Tabato, balik na naman dito sa Kumal, balik na naman ng Hulo, hanggang 2000 nung buong gabi kaming naglakad hanggang natulog na nga lang kami sa Maisan. Nung kinamugahan, nagmoving pa rin kami. Maisan pa din kasi medyo may mga kalbo-kalbo na bundok. Hanggang nag-halt kami doon kasi guide ako that time, tapos leading team kami. Ang lead scout ko noon si PFC pa si Labtang noon. Yun ang lead scout ko. Tapos nag-halt kami sa taas kasi kami man lang yung dalawa na una. Yung mga tropa, under kay kasama namin yung CO namin noon ay nag-operate si Captain Gawidin. During that time na nag-aantay kami ni Labtang doon sa taas kasi kami nauna sa may tuktok, ang tropa na pa sa baba. Hindi sukat namin akalain na pagdating ng tropa, nag-advance kami doon sa may Kahuyan banda. Pagdating namin doon, nakita man namin yung mga tracking, pinaglutuan nila. Tsaka bago pa man. So nagsabi ako kay Toto Labtang na sabi ko, Tang, advance tayo ng kaunti. At that time, nakita namin na yung kalaban nagpaduyan-duyan. Ayun na, wala nang patumpik-tumpik. Tinakbo rin ng lead scout ko. Sumunod na rin ako hanggang naabot namin dalawa. Samantala, tropa na sa baba. At sa awa ng Panginoon, yung mga kalaban, hindi man lang nakareact kasi na-surprise sila sa amin. Dalawa lang kayo ng time. Ang nakasunod sa amin, yung platoon sergeant, si Master Amistoso. Saka ito si Master Bayadog. Saka yung team ko na iba, nung nagputukan na kami, dandikit na rin ang kalaban, yung tropa namin. Hanggang wala nang ang kalaban. Ayun. Naubiran na namin yung nila, position. Paano nyo na-assist yung sitwasyon na pagkakita nyo ng gano'n? Pagkakita nyo, ano kagad ang action na ginawa? Pagkakita ng lead scout ko, tinuro ng lead scout ko kagad sa akin, Sergeant, may nakaduyan. Bigla niya manghinubad yung pack niya, wala akong ibang gawin hinubad ko na rin pakot, sabay takbo niya man, sumunod na lang din ako, sabay. Ayun, malapit lang man kasi, yung high ground kasi, hindi masyadong mataas, makaya, tapos malaki ang trail, ayun, madali lang din namin naabot. Tapos ang duty siguro that time ng kalaban, hindi nakatutok doon sa daan ba. Tapos yung mga tropa nila parang pagod din kasi gabi kami nagmumove, kala nila mahit namin ba. Kaya moving din siguro sila that time, kaya pagod sila ng umaga na yon. Pagkakita nyo, narasak nyo, anong reaction ng kalaban? Yun lang talaga, Master, kasi wala talagang nagawang reaction ng kalaban kasi nasa duyan pa sila, tulog karamihan sa kanila kasi kakaunti lang man yun yung kalaban na yun, bali 5 lang din yun sila. Hindi man lang sila nakapag-react. Wala, ni isa sa kanila wala man lang nakapag-react. Hindi nga sa duyan, hindi nga nakatalon.
At saka yung isa lang siguro na advance doon sa may, kasi may high ground pa eh. May isang high ground pa na mataas, doon nakatutok yung isa. Yun lang ang hindi namin nahabol kasi pagputukan na namin, nakatago sa malaking kahoy na putol, sabay pagulong-gulong na siya doon sa baba. Yun ang hindi namin nahagip. At saka, ayun, wala man lang silang nadala. Daming recover namin doon, noong time na yun. Lahat ng dokumento, lahat ng armas nila nakuha namin. Pagkatapos mo rin, ano pa mga worst experience na naranasan mo sa Yung nasa Hulo year 2005, February yun. February 14 talaga yun. Yung Valentine sana, operation, yung sa may kulay-kulay sa Hulo. Ayun, yung namatayan kami ng isang tropa, si Lita Labitan, na bali, ano pa namin, team leader ko pa iyon. Nagiging team leader ko pa yon kasi, ayun, nadalihan kami doon ng isa. At hindi rin sana natin nais na mangyayari, pero nakuha talaga. Paano nangyari? Ganito kasi ang nangyari noon, araw kasi yun, umaga. Patanghali na yun eh, nagmo-move kami. Niyugan kasi, tapos ang niyugan open, wala man lang ano kasi kakalinis kasi magkukupra man yung mga Muslim. Malinis ang niyugan that time, tapos ang kalaban pala andun sa may kabilang high ground. Nung papalapit na kami, ayun na, nagkaputukan na. First ball na tamaan yung team leader ko dati, si Lit Lapitan. At saka doon na, ano na kasi ang kasama namin noon is 6th, 4th, buong batalyon ata yun nung time na yun. Batalyon movement kami noon. Ano ang content yung na-paralyze na intro yung leader yung tinamaan ko? Hindi man kasi as a ranger, lahat man tayo may tinuruan man tayo how to yung magdala ng trupa, kung paano tayo gaganap during nasa mga ganyan na mga sitwasyon. So, initiative na kaagad yung trupa, nag-deploy na agad sa kanya-kanyang puno, kanya-kanyang sektor. Ayun, hanggang na-rush up din namin yung kalaban na paatras. Ayun ang mga ano doon, master. Mga ilang oras ilang minuto rin bago Ay, matagal yun, Sergeant. Yung bakbakan namin doon, mahigit 1 oras kasi ang kalaban, minamanyubiran pa kami ng kalaban eh. Pumapalo sila ng pakaliwa. Eh, yung trupa namin, pumapalo din kasi ano na kami doon, yung kumpanya namin, nadikit na doon eh kasi tinitira kami ng mga ng mga RPG nila. Buti nga kamos, masalamat sa Panginoon nung tumama sa puno ng niyog. Akala namin dali na kami, maraming madadali sa amin doon kasi kung hindi sumabit sa niyog yun, sigurado bagsak doon sa amin yun. yung tumama sa niyog, anong oras? At trupa, nakadman na kami lahat. So, stationary ang ano namin hanggang na ano lang namin yung putok din ng kalaban kung saan manggagaling. Doon din kami maghaharap kasi hindi rin namin maano kasi open nga eh. Open, kitang-kita kami tapos naka-high ground sila. High ground sila medyo konti. Medyo high ground sila kaunti. Yun, kaya logi yung ano namin, yung position. Pero as a ranger, lumalaban tayo at lalaban pa rin. Sa pangyayari ng incident, sa ngayon, bilang ano lang position mo ngayon? Sa ngayon, balin, ano ako yung nasa isto section ako. Anong position mo? Isto member lang ako, Sergeant, kasi may Pero naranasan mo na rin maging team leader. Team leader naranasan ko na, Sergeant, sa kumpanya pa ako noon. Nagiging team leader din ako. Ano ang bilang sa mga karanasan mo sa enkwentro sa Paintiman o Abu Sayyaf o Panman, Kristiyano Muslim? Ano ang mga leadership style mo bilang team leader? As a team leader, lagi kong kinakausap yung mga tauhan ko. Ganito gawin natin during the time na, in time na ma-enkwentro tayo, ganito. Focus, huwag yung maratil-ratil. Kasi as a ranger, dapat hindi tayo yung paano lang maputok dyan, putok na hindi natin alam kung saan ang laban, baka yung trupa pa natin matamaan. So, pag putok, drop, hanap agad ng pwesto,
pakinggan, makiramdam kung saan ang putok ng kalaban, doon focus, ganyan-ganyan. Tapos, ina-guide ko rin yung mga tao ko sa na mapabuti din ang ano sa master yung takbo ng serbisyo. Ano ang pinakamahirap na sitwasyon ng isang tao mo na kailangan mong lutasin o i-consult ng team leader ka pa? During that time, yung isang tao ko na gustong mauwi, tapos nasa ulo kami noon kasi December yun, wala hindi kami binigyan sana ng break. So yung tao ko gusto niya sanang umuwi, gusto niya talagang umuwi sa pamilya niya ba. Sabi ni CEO noon, may order man noon sa galing GHQ na HPA pa yun na na walang uuwi ng December na iyon, 2006-7. Yun yung pinakadawar kasi yung bata ko gusto na mag-awol kaya gusto niya na lang umuwi. Sabi ko, wag. Sayang ang serbisyo. Kaya mo na yung uwi, darating din sa atin yan kasi nagkataon lang na ganito ang sitwasyon kaya hindi tayo makakauwi. Paano mo pinapaintindi sa mga tao mo yung mga responsibilidad nila sa trabaho? Ano lang man Sergeant kasi master kasi sa atin as a ranger alam naman natin kung ano yung posisyon natin, ano yung duties natin dapat gampanan as sa posisyon natin, ganyan. So madali lang man mag-motivate sa tauhan kasi kapwa man tayo, para-parehas man ranger, para-pareha lang man yung training na pinagdaanan. Kaya hindi mahirap na master yung mga tao kasi madaling mapasunod. Kasi kaya sakto kasi sa disiplina din kasi as a ranger. Paano mo sabihin dinidilo ang mga tao mo na lalong-lalo na yung mga potential maging team leader pagdating ng araw o ano pang position pagdating ng araw? Paano mo sila dinidilo? Sa akin, Sergeant, yung mga tauhan ko nung time na yun, lahat ng schooling, tinitingnan ko yan. Sabi ko, pagka may available ko, sinong gusto mag-schooling sa inyo, mapapaganda ka rin dyan, nag-schooling kayo, ganito. Hayaan nyo yung pera, sabi ko, dali lang man yan kasi may SA man tayo, makaka-schooling tayo dyan para yung mga alam nyo, ma-enhance pa. Darating ang araw, hindi tayo magiging field na lang tayo lagi. Makakaupo tayo ng posisyon sa admin, ganyan. Na-encourage ko yung mga tao na schooling kung available ang schooling. Ano ang pinakamahirap na sitwasyon na-involve ang relationship mo sa commander mo, official mo? Paano mo ito? Hanggang sa ngayon kasi master, hindi ko pa na yung ma-endorse ako sa officers ko na magkasala ako. Kasi kanya nga, iniingatan ko rin kasi serbisyo ko hindi ko masagot yung mga ganyan kasi pag dumating na ang araw na maranasan mo, anong magiging reaction o gagawin mo? Halimbawa, darating ang araw na nagkaroon ng problema na ganyan, ano ang gagawin mo? Depende na lang siguro sa sitwasyon, master, kung ano man yung halimbawa magkakasala ako. Depende na lang siguro sa pagkakasala ko kung ano ba yung dapat kong gagawin. So, sa akin, hindi ko man sinasabi na pero hanggat sa serbisyo, hindi, andyan pa man din yan. Ano ang mga style mo para i-motivate yung mga tao mo? Wala lang, kwento lang. Tapos, pagka medyo may nagkamali, sabihan lang, reconcile lang, master. Ano ang ginawa mo para mas mapaganda pa ang daloy ng karera? Sa akin, sa ngayon, ito, ginagampanan ko lang trabaho ko, ginagampanan ko yung posisyon ko, ginagampanan ko kung ano yung dapat na makapagpaganda pa sa unit, yung ganyan. Tapos iwas sa mga ma-endorse sa officers, iwas na gumawa ng mga bagay na nakakasama sa unit, yung ganyan, master. Bilang senior NCO na ano ang maidadagdag mo pa para halimbawa may nagiginig na mga private o mga junior NCOs, ano pang maidadagdag mo, maipapayo mo sa kanila? Sa akin lang siguro, Sergeant, para tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng serbisyo, no? Sunod lang sa pinagagawa kasi walang opisyal din siguro na mag-utos na ganito, mapasama tayo, yung ganyan. Sunod lang sa maayos na pamamaraan.
Kasi darating din ang araw na magiging angat din kayo, sabi ko ganyan. Sunod lang hanggat nasa mababang level pa kayo, sumunod lang sa mga advice ng mga seniors, yung mga ganyan. Wag gagawa ng mga bagay na mapapasama ang serbisyo. Yun lang, Master, ng simpleng mga simpleng paalala lang sa mga bata. Maliban doon sa mga tanong, sir, meron ka pa bang maidadagdag na sasabihin o may payo sa mga nasa serbisyo at papasok na sa serbisyo? Kung sa yung nasa loob na ng yung nakapasok mo sa serbisyo, yun yung nga, Sergeant, sumunod lang, wag sumunod lang ng sumunod. Darating ang araw na magiging leader ka rin, hanggat kasi hindi naman pwede na mag-stop lang tayo sa ganyan na posisyon. Aangat at aangat tayo hanggat nasa serbisyo pa tayo. Ayun lang sa'yo naman sa panggama, maliban ko may sasabihin ka pa. Maraming salamat, Master. Maraming salamat. Yan lang.